Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Muli, ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa paglalakbay sa mundo ng mga pangarap at pag-ibig. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Sinasabi nila na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o ginto. Minsan, ang pinakamahalagang kayamanan ay natatagpuan sa mga lugar na hindi natin inaasahan at sa mga pusong handang tumulong kahit sila mismo ay nangangailangan. Ang kwentong ating tutunghayan ngayon ay patunay na kahit sa pinakamadilim na eskinita ng buhay, may isang bituing handang magbigay liwanag. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala sa kabanatang pinamagatang Anghel na Dala ng Gabi. Isang malutong na mura ang pumunit sa katahimikan ng gabi sa baryo Dagat-Dagatan. Kasunod nito ang garalgal na tawa ng mga lalaking nag-iinuman sa isang madilim na kanto. Akin na sabi, "Yan Tala. Huwag ka nang magmatigas diyan." Sigaw ni Berto, ang kinatatakutang siga sa kanilang lugar. Ang anino nito, pinalaki ng ilaw mula sa nag-iisang poste, ay tila isang halimaw na handang sakmalin ang maliit na figura sa harapan niya. Ngunit si Tala Luningning ay hindi natinag. Sa edad na 20, sanay na siya sa mga hamon ng buhay. Mas mahigpit niyang hinawakan ang sako ng mga bote at plastik na buong araw niyang pinaghirapang ipunin. Amoy ng basura at pawis ang bumabalot sa kanya. Ngunit sa kanyang mga mata ay may ningning ng tapang na hindi kayang bilhin ng pera. "Pinagpaguran ko to, Berto. Huwag ganito." Mahinahon, ngunit matatag niyang sabi. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit isinantabi niya ang takot. Ang laman ng sakong yon ang pambili nila ng bigas at gamot ng kanyang lola Liwayway. Hindi siya papayag na basta na lang itong kunin sa kanya. Abat lumalaban ka pa. Itinulak siya ng isa sa mga kasama ni Berto. Napaupo si Tala sa maruming semento. Gumuhit ang sakit sa kanyang siko, ngunit mas mabilis pa sa kidlat na niyakap niya ang sako. Ito ang buhay nila. Hindi niya ito bibitawan. Nakita ni Berto ang determinasyon sa mga mata ni Tala. Umiling ito at dumura sa sahig. "Sige na, bayaan niyo na yan. Kuripot pa sa daga," sabi nito bago tuluyang umalis kasama ang kanyang mga alipores. Dala ang kanilang maingay na tawanan. Naiwan si Tala na mag-isa sa dilim. Dahan-dahan siyang tumayo, pinagpagan ang kanyang damit at inayos ang buhok na humaharang sa kanyang mukha. Hinila niya ang kanyang kariton. Bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang buntong hininga ng pagod. Ang bigat ng kariton ay katumbas ng bigat ng buhay na araw-araw niyang pinapasan. Para kay Lola, bulong niya sa sarili. Iyon ang nag-iisang nagpapalakas sa kanya. Habang binabaybay niya ang isang makitid na eskinita, isang daan na madalas niyang iwasan dahil sa dilim, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa gitna ng mga nagkalat na basura at basang karton, may isang anyong nakahandusay. Huminto siya. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Sa lugar nila, maraming maaaring mangyari. Baka lasing lang, o baka mas malala pa. Itinulak niya ang kanyang kariton palapit. Ang kalampag ng mga bote ay tila sumisigaw sa katahimikan. Ginamit niya ang liwanag mula sa kanyang mumurahing cellphone para aninagin ang anyo. Napasinghap siya, isang lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling damit. Isang itim na polo shirt at slacks na kahit may mantsa ng putik at dugo ay halatang hindi pangkaraniwan. Ang kanyang sapatos na gawa sa katad ay marumi, ngunit bakas pa rin ang karangyaan. At ang kanyang mukha, kahit may gasgas sa sentido at bahid ng natuyong dugo sa gilid ng labi, hindi maitatago ang kagwapuhan nito. Matangos ang ilong, makapalang kilay, at may linya ng panga na tila hinulma ng isang artista. Ngunit ang kanyang pamumutla ay parang sa isang taong ilang sandali na lang ay mamamaalam na sa mundo. Napaurong si Tala. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay panganib. Baka miyembro ng sindikato.
Baka may kaaway. Ang utos ng kanyang utak, umalis ka na Tala. Huwag kang makialam. Sarili mo na ngang buhay. Hindi mo pa madala. Dadagdag ka pa ng iba. Nagsimula na siyang humakbang paatras. Pilit na iwinawaksi ang imahe ng lalaki sa kanyang isipan. Marami nang namamatay sa eskinita. Isa lang siya sa mga madaragdag. Ngunit may umalingaw-ngaw na isang mahinang ungol mula sa lalaki. Gumalaw ng bahagya ang kanyang mga daliri. Buhay pa siya. Natigilan si Tala. Ang mga paang handa ng tumakbo palayo ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya sa paligid. Walang katao-tao, walang tutulong sa lalaki. Kung iiwan niya ito, marahil sa paggising ng araw ay isa na lamang malamig na bangkay ang dadatnan dito. Kinagat niya ang kanyang labi. Nakipaglaban ang kanyang konsensya sa kanyang takot. Paano kung siya ang nasa kalagayan nito? Hindi ba't magdarasal din siyang may isang taong mahabag at tulungan siya? Sumilip ang buwan mula sa mga ulap, nagbibigay ng kaunting liwanag. Sa sandaling iyon, nakita ni Tala ang sarili sa lalaki. Isang taong walang kalaban-laban, nasa awa ng isang malupit na gabi. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang pasya. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Bulong niya. Nilapitan niya ang lalaki. Maingat niyang sinuri ang pulso nito sa leeg. Mahina, ngunit tumitibok pa. May malaking bukol ito sa likod ng ulo. Iyon marahil ang dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. Sa kabila ng pagod, ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas para maingat na maisakay ang lalaki sa kanyang kariton sa ibabaw ng mga sako ng filyo. Halos hindi niya makaya ang bigat nito. Bawat galaw ay isang pasakit sa kanyang mga kalamnan na pagod na sa maghapong pagkayod. Nang sa wakas ay maiayos niya ito, tumutulo na ang pawis sa kanyang noo. Humahalo sa dumi ng kanyang mukha. Mabagal at maingat niyang itinulak ang kariton. Mas bumigat ito ng doble at ang bawat metro ay parang 1 kilometro ang layo. Ang daan pauwi na dati ilang minuto lang ay tila wala ng katapusan. Ang tanging naririnig niya ay ang paghalinghing ng mga gulong ng kariton at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Pagdating sa harap ng kanilang munting barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, halos manghina na siya. Huminga siya nang malalim bago kumatok. Lola, Lola, buksan niyo po ang pinto. Tawag niya. Pilit itinatago ang panginginig sa kanyang boses. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Isang ilaw mula sa lampara ang sumalubong sa kanya. Lumabas ang ulo ni Aling Liwayway, isang babaeng may mga guhit na ng karanasan sa muka, ngunit may maamong mga mata. Tala, apo, ginabi ka na naman. Akala ko, kung napano ka na. Hindi natapos ng matanda ang kanyang sasabihin. Napako ang kanyang tingin mula sa pagod na mukha ng kanyang apo, pababa sa kariton na dala nito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot nang makita ang duguan at walang malay na lalaking nakahiga sa ibabaw ng mga basura. Ang maamong mukha ni Aling Liwayway ay napalitan ng pagkabigla. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas sa simula. At nang sa wakas ay makapagsalita siya, ang kanyang boses ay isang sigaw na puno ng hindi makapaniwalang tanong. Tala, sino yan? Naku Diyos ko, anong pinasok mo sa bahay na to? Ang tanong ni Aling Liwayway ay parang isang kulog na yumanig sa munting barong-barong. Hinila ni Tala ang kariton papasok at mabilis na isinara ang pinto. Tila ba may humahabol sa kanilang hindi nakikita. Lola, parang awa na niyo na. Hinaan niyo ang boses niyo. Pakiusap ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Nakita ko po siya sa eskinita. Walang malay. Hindi ko naman po kayang iwanan na lang doon para mamatay. Lumapit si Aling Liwayway sa lalaki. Pinagmasdan ang mamahaling kasuotan nito na nabahiran ng dugo at putik. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng hinala. At bakit naman hindi? Baka kriminal yan. O baka may nag-aabang dyan sa labas
para tapusin yan. Idadamay mo pa tayo sa gulo, Tala. Ibalik mo kung saan mo siya nakuha. Umiling si Tala. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko po kaya, Lola. Paano kung pamilya natin ang nasa kalagayan niya? Hahayaan na lang ba natin? Ang mga salitang yon ang nagpatigil sa matanda. Napabuntong hininga siya, isang tunog ng pagkatalo at pag-aalala. Tiningnan niya ang apo, pagkatapos ay ang lalaking walang malay. Sa huli, ang awa sa kanyang puso ay nanaig sa kanyang takot. Sige na, mahinang sabi niya. Ipasok mo na. Pero Tala, sa oras na magdala to ng gulo sa atin, hindi ako magdadalawang isip na paalisin siya. Gumaan ang pakiramdam ni Tala. Sa tulong ng kanyang lola, maingat nilang ibinaba ang lalaki mula sa kariton at inihiga sa isang lumang banig sa sahig. Kumuha si Tala ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang pirasong basahan para linisin ang mga sugat nito. Habang ginagawa niya iyon, hindi niya maiwasang pagmasdan ang mukha nito. Payapa ito sa pagkakatulog, ngunit may bakas ng sakit at pagkalito. Kinabukasan, ang sinag ng araw na sumisilip sa mga butas ng kanilang dingding ang unang gumising sa lalaki. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay isang kalawangin na yero, hindi ang pamilyar na puting kisame ng kanyang silid. Ang hangin ay may amoy ng pinaghalong alikabok, kape at sinaing, mga amoy na bago sa kanyang pang-amoy. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit ang kumirot sa kanyang ulo na nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Nasaan ako? Sinubukan niyang alalahanin kung paano siya napunta sa lugar na yon. Isang imahe ng nagngangalit na alon, isang tuso ngiti, isang malakas na tulak. Pagkatapos, kadiliman, blanko, walang pangalan, walang mukha, walang alaala. Isang matinding takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Sino ako? Sa sandaling iyon, pumasok si Tala. May dalang isang baso ng tubig. Nagtama ang kanilang mga mata. Nagulat si Tala, habang ang lalaki naman ay nagpakita ng pag-iingat, tila isang mailap na hayop. Gising ka na pala, mahinang sabi ni Tala, na may kasamang isang mahiyaing na ngiti. Huwag kang mag-alala, ligtas ka dito. Dahan-dahan siyang lumapit at iniabot ang tubig. Nag-aalangan man, ay tinanggap ito ng lalaki at ininom ng mabilis. Sino ka? Tanong ng lalaki. Ang boses niya ay magaspang dahil sa panunuyo ng lalamunan. At nasaan ako? Ako si Tala. Nasa bahay namin ka sa baryo Dagat-Dagatan. Paliwanag niya. Nakita kita sa eskinita kagabi. Walang malay. Tinitigan niya ito ng diretso. Ano bang pangalan mo? Katahimikan. Tumingin ang lalaki sa kanyang mga kamay, sa sahig, sa lahat ng bagay maliban kay Tala. May bakas ng matinding pagkalito sa kanyang mukha. Hindi ko alam. Halos pabulong niyang sagot. Wala akong maalala. Naawa si Tala sa nakita. Isang taong walang pagkakakilanlan ay parang isang bangkang walang direksyon sa gitna ng dagat. Kung ganon, sabi ni Tala, kailangan natin ng maitatawag sa'yo. Nag-isip siya saglit. Tatawagin na lang kitang Han, mula sa salitang hahanapin. Dahil balang araw, hahanapin din natin ang mga sagot sa mga tanong mo. Han, inulit ng lalaki ang pangalan sa kanyang isipan. Kakaiba, ngunit sa ngayon, iyon na muna siya. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Nang maglaon, inihain ni Tala ang kanilang almusal, isang mangkok ng sinangag at ilang piraso ng tuyo. Umupo si Han sa sahig kasama nila ni Aling Liwayway na hanggang ngayon ay pinagmamasdan siya na may pagdududa. Nasanay sa mga masasarap na pagkain, nag-atubili si Han sa simula. Ngunit nang matikman niya ang kanin na may kasamang kapiraso ng maalat na isda, isang kakaibang lasa ang kanyang naramdaman. Hindi ito ang lasa ng pagkain, kundi ang lasa ng kabaitan.
Nang matapos silang kumain, napansin ni Tala ang malaking punit sa polo shirt ni Han. "Halika, tatahiin ko yan," alok niya. Umupo si Han sa isang maliit na bangko habang kinukuha ni Tala ang kanyang sinulid at karayom. Habang tinatahi niya ang damit, ang kanilang mga tuhod ay halos magkadikit. Sa isang pagkakataon, habang inaabot ni Tala ang damit para ayusin, ang likod ng kanyang palad ay dumampi sa kamay ni Han. Isang biglaang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Mabilis na binawi ni Tala ang kanyang kamay, ang kanyang muka ay namula. Nagulat din si Han sa naramdaman. Isang init, isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Nang matapos ang araw, tumulong si Han sa pag-aayos ng mga nakolektang pilyo. Habang inaangat niya ang isang lumang dyaryo na pambalot ng isda, isang larawan sa society page ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang larawan ng isang mag-asawang tila napakapoderoso. Ang lalaki sa larawan ay pamilyar, ngunit hindi niya ito makilala bilang sarili niya. Subalit ang babae sa tabi nito na may perpektong nangiti at mga matang tila nagyayelo ay nagdulot sa kanya ng kakaibang kaba. Isang pakiramdam ng lamig at panganib. Ang biglang gumapang sa kanyang likuran, hindi niya ito kilala. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, alam niyang ang babaeng iyon ay may kinalaman sa madilim at blangkong bahagi ng kanyang isipan. Nabitawan niya ang dyaryo na parang napapaso. "May problema ba, Han?" tanong ni Tala. Napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang kilos. Mabilis na umiling si Han, pilit na tinatago ang larawan sa ilalim ng iba pang papel. Wala ito. Pagsisinungaling niya, ngunit ang imahe ng babae ay nakatatak na sa kanyang isipan. Isang anino mula sa nakaraang hindi niya matandaan. Samantala, sa kabilang dulo ng mundo, sa isang gusaling may mga pader na gawa sa salamin at sahig na marmol, ang hangin ay malamig at puno ng pagkukunwari. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil na kumikislap, tila mga gutom na bituing gustong silain ang bawat emosyon sa silid. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Silvana Montemayor Legarda. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na bestida. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagdadalamhati. Sa kanyang tabi ay si Marco Imperial. Seryoso ang mukha. Ang kamay ay nakapatong sa balikat ni Silvana bilang tanda ng suporta. "Maari po ba ninyong kumpirmahin, Ginang Legarda?" tanong ng isang reporter. "Ang mga balitang kumakalat tungkol sa sinapit ng inyong asawa, ang CEO ng Legarda Prime Holdings, na si G. Amihan Legarda?" Huminga ng malalim si Silvana. Isang butil ng luha na tila kinalkula ang pagpatak ang gumulong sa kanyang pisngi. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw nang siya ay magsalita. "Sa pinakamatinding kalungkutan, kinukumpirma ko po ang balita. Ang aking asawa, ang ilaw ng aking buhay, si Amihan, ay pumanaw na." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Nagkaroon na po ng isang malagim na aksidente sa kanyang minamanehong yate. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang kanyang katawan. Ngunit wala na pong pag-asa. Idinagdag niya, kasabay ng isang hikbi. Habang si Silvana ay abala sa kanyang pag-arte, si Marco naman ang tumayo para harapin ang mga tanong. "Sa ngayon," anya sa isang boses na puno ng awtoridad, "bilang sao at pinagkakatiwalaan ni Amihan, ako, kasama si Ginang Legarda, ang pansamantalang mamamahala sa Legarda Prime Holdings. Sisiguraduhin naming maipagpapatuloy ang lahat ng nasimulan niya." Sa likod ng mga salitang iyon, sa likod ng mga matang nagpapanggap na nalulungkot, ay may isang nangiti ng tagumpay na tanging sila lamang ni Silvana ang nakakaalam. Ang kanilang plano ay nagtagumpay. Ang imperyo ay nasa kanilang mga kamay na. Bumalik sa baryo dagat-dagatan, ang mundo ay simple at basa
dahil sa ambon. Isang hapon, habang pauwi sina Tala at Han mula sa junk shop, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala silang dalang payong. Mabilis silang sumilong sa ilalim ng maliit na bubong ng isang saradong tindahan. "Naku, ang lakas!" sabi ni Tala. Giniginaw habang pinipiga ang dulo ng kanyang damit. Napansin ni Han ang panginginig ni Tala. Walang pag-aalinlangan, hinila niya ang isang malaking piraso ng lumang trapal mula sa gilid ng daan. Itinayo niya ito para magsilbing karagdagang silong at inakbayan si Tala para ilapit sa kanya, papalayo sa mga tumatalsik na patak ng ulan. "Mas maigi na yan," sabi niya. Ang kanyang hininga ay mainit sa tabi ng tenga ni Tala. Sa ilalim ng kanilang munting kanlungan, ang ingay ng mundo ay tila nawala. Tanging ang lagaslas ng ulan at ang tibok ng kanilang mga puso ang kanilang naririnig. Napatingala si Tala kay Han. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Isang klase ng kabaitan na ngayon lang niya natagpuan. "Salamat, Han," halos pabulong niyang sabi. Walang anuman, Tala. Sa mga sumunod na araw, lalong naging bahagi ng buhay ni Tala at aling liwayway si Han. Ipinakita niya ang isang talinong hindi akma sa isang taong kalye. Isang araw, nakita niyang nahihirapan si Tala sa pagbubukod-bukod ng mga basura. "Subukan natin ganito," mungkahi ni Han. "Paghiwalayin natin ang mga plastic bases sa klase nila. PET, HDPE, mas mataas ang bayad sa junk shop kapag organisado." Sinunod ni Tala ang kanyang payo. Sa pagtatapos ng araw, mas malaki nga ang kinita nila kaysa sa karaniwan. Namangha si Tala. "Saan mo natutunan yan?" Nagkibit balikat lang si Han. "Hindi ko alam. Bigla na lang pumasok sa isip ko." Isang gabi, habang nag-aayos sila ng bubong na may butas, naupo sila sa ibabaw ng kanilang bahay para magpahinga. Tanaw ang mga ilaw ng syudad sa malayo. Ang mga ilaw na yon ay sumisimbolo sa isang mundong napakalayo sa kanila. Minsan iniisip ko, basag ni Tala, sa katahimikan, kung ano kaya ang pakiramdam na tumira doon. Yung walang inaalalang pambayad sa upa. O kung may kakainin ba bukas. Tinitigan siya ni Han. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay diin sa pagod, ngunit puno ng pag-asang mukha ni Tala. Sa sandaling iyon, isang malakas na emosyon ang bumalot sa kanya. Isang pagnanais na protektahan ang babaeng ito. Nabigyan siya ng buhay na kanyang pinapangarap. Hinawakan niya ang kamay ni Tala. Ang kanyang palad ay magaspang, ngunit mainit. "Hindi ko man maalala kung sino ako, Tala," sabi niya sa isang seryosong tono. "Pero salamat. Dahil sa'yo, nararamdaman kong nagiging tao ulit ako." Napaluha si Tala sa narinig. Iyon ang pinakamagandang bagay na narinig niya sa buong buhay niya. Sa di kalayuan, sa labas ng baryo, isang lalaking nakauniforme ng isang construction company ang kumukuha ng mga litrato ng lugar para sa isang planong development project. Habang kinukunan niya ang mga kabahayan, aksidenteng nakuha sa kanyang lente ang 2 taong magkahawak kamay sa bubungan. Hindi niya ito pinansin sa simula. Ngunit nang i-zoom in niya ang kuha sa kanyang kamera, bigla siyang natigilan. Ang lalaki, pamilyar ang kanyang tindig. Kahit malabo at malayo, mayroon itong pagkakahawig sa nawawalang CEO na laman ng lahat ng balita. Mabilis niyang ipinadala ang malabong litrato sa kanyang boss, si Marco Imperial, kasama ang isang simpleng mensahe. "Boss, parang kamukha niya." Ang presensya ni Han sa buhay ni Tala ay unti-unting naging parang sikat ng araw sa umaga. Isang bagay na hindi na nila inaasahan, ngunit nagbibigay ng kakaibang init at pag-asa sa kanilang bawat araw. Hindi na siya isang estranghero. Siya na si Han, ang kasama sa bahay, ang katulong sa pagbubuhat, ang tahimik na aninong laging nandyan. Isang araw sa palengke, habang abala si Tala sa pakikipagtawaran para sa ilang pirasong galunggong,
Muli nilang nakasalubong si Berto at ang mga barkada nito. Aba, heto na naman pala ang reyna ng mga basura. Pang-aasar ni Berto, hinarangan ang daan ni Tala. Bago pa man makasagot si Tala, isang kamay na ang pumagitna sa kanila. Si Han. Tumayo siya sa harap ni Tala. Ang katawan niya ay nagsisilbing panangga. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay may talim na tila kayang tumusok. May kailangan ka ba sa kanya? Malamig na tanong ni Han. Nagulat si Berto sa tapang ng dayo. Sino ka ba para makialam? Bago ka lang dito, di ba? Hindi sumagot si Han. Tinitigan niya lang si Berto ng diretso sa mata. Ang titig na yon, isang titig na minsan ay ginagamit niya sa mga business meeting para takutin ang mga kalaban, ay sapat na para makaramdam ng kaba ang siga ng baryo dagat-dagatan. Umalis na kayo. Mahinahon, ngunit may diin na utos ni Han. Nag-alinlangan si Berto, ngunit sa huli ay nagpasya siyang huwag nang humanap ng gulo. Itinulak niya ang kanyang mga kasama. Tara na nga, bayaan niyo na yang mga yan. Nang makaalis na sila, hinarap ni Han si Tala. Ang malamig na ekspresyon ay napalitan ng pag-aalala. Ayos ka lang ba? Hindi ka niya sinaktan? Napatulala lang si Tala. Sa buong buhay niya, siya lang lagi ang nagtatanggol sa sarili niya. Ngayon lang may isang taong tumayo para sa kanya. Isang damdamin ng kaligtasan at paghanga ang bumalot sa kanyang puso. Tumango siya, hindi makapagsalita. Hinawakan ni Han ang kanyang siko at marahang inalalayan palayo sa mataong lugar. Sa kanilang paglalakad pa uwi, habang papalubog na ang araw, dumaan sila sa isang mataas na bahagi ng lugar kung saan natatanaw ang tambakan ng basura. Imbes na mabaho, ang tanawin ay naging maganda dahil sa kulay kahel na sinag ng dapit hapon. Huminto sila roon. Salamat, Han. Sa wakas, ay nasabi ni Tala. Para kanina. Ginawa ko lang ang tama. Sagot ni Han. Ang tingin ay nasa malayo. Walang sino mang may karapatang mambastos sa'yo. Tinitigan ni Tala ang kanyang profile. Ang matangos na ilong, ang malungkot na mga mata na tila may hinahanap. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang alaala, naroon ang isang likas na kabutihan. At sa sandaling iyon, alam ni Tala na ang nararamdaman niya ay higit pa sa pasasalamat. Napansin ni Han ang kanyang pagtitig. Humarap ito sa kanya at sa ilalim ng papalubog na araw, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at marahang inalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Tala. Ang kanyang mga daliri ay nag-iwan ng mainit na landas sa kanyang balat. At doon, sa gitna ng katahimikan, habang ang langit ay nag-aapoy sa kulay ginto at pula, yumuko si Han at ipinatong ang isang magaan at magalang na halik sa noo ni Tala. Hindi yun isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pangako. Isang pangakong hindi na siya muling mag-iisa. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, napansin ni Aling Liwayway ang kakaibang ngiti sa mga labi ng kanyang apo. Habang naguhugas ng pinggan si Tala, humuhuni pa ito ng isang lumang awit ng pag-ibig. Lumapit ang matanda sa kanya. Mukhang masaya ang apo ko sabi ni Aling Liwayway. Napangiti si Tala. Masaya lang po, Lola. Tiningnan ni Aling Liwayway ang apo ng may pagmamahal. Nakita niya ang kislap sa mga mata nito na matagal nang nawala. Ang dating pagod at bigat sa mga balikat nito ay tila napalitan ng gaan. Huminga ng malalim si Aling Liwayway. Ang pagdududa niya kay Han ay unti-unti nang natutunaw. Nakikita kong masaya ka, apo. Mahinang sabi ng matanda. Yun lang ang mahalaga sa akin. Niyakap ni Tala ang kanyang lola. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang kumpleto ang kanilang munting pamilya. Hating gabi na, mahimbing nang natutulog si Tala. Si Aling Liwayway naman ay hindi mapakali dahil sa init ng panahon, kaya bumangon siya para uminom ng tubig. Habang umiinom, narinig niya ang isang ungol mula sa banig
kung saan natutulog si Han. Tila ito nananaginip ng masama. Gumagalaw ang kanyang ulo at may mga butil ng pawis sa kanyang noo. Hindi, huwag bulong nito habang tulog. Lalapitan sana siya ng matanda para gisingin. Ngunit bigla siyang natigilan nang marinig ang isang malinaw na salitang lumabas sa bibig ni Han, isang pangalan na tila lason sa kanyang pandinig. Legarda! Parang kidlat na tumama kay Aling Liwayway ang pangalang iyon. Nabitawan niya ang basong hawak at nabasag ito sa sahig. Ngunit hindi niya ininda ang ingay. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-echo ng pangalang iyon sa kanyang isipan. Isang pangalan na konektado sa pinakamasakit at pinakamadilim na kabanata ng kanyang nakaraan. Napatingin siya kay Han na ngayon ay payapa nang natutulog. Ngunit ang tingin niya ay hindi na tingin ng pagtanggap. Ito ay tingin na puno ng takot, galit at isang muling nabuhay na puot. Ang tunog ng nabasag na baso ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Ngunit para kay Aling Liwayway, ang nabasag ay hindi lang iyon. Ang nabasag ay ang pader na matagal na niyang itinayo para ibaon ang isang masakit na kahapon. Ang pangalang Legarda ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Dahan-dahan siyang napaluhod, hindi na ininda ang mga bubog na maaaring sumugat sa kanyang mga paa. Ang lahat ng nasa paligid niya ay naglaho. Ang munti nilang barong-barong ay napalitan ng mga imahe mula sa nakaraan. Isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Bumalik siya sa alaala ng pagiging isang dalaga. 20 taon na ang nakalipas, hindi siya tagapamahala ng basura noon, kundi isang pinagkakatiwalaang kasambahay sa loob ng isang mansyon na napakalaki na tila isang palasyo. Ang Mansyon Legarda. Naaalala pa niya ang kabaitan ng yumaong si Doña Elara, ang ina ni Amihan. Isang babaeng may malambot na puso na tinuring siyang parang kapamilya. Sa hardin na puno ng mga puting rosas, madalas silang magkwentuhan. Ikaw na ang kanang kamay ko dito, Liwayway. Madalas sabihin ng ginang na may kasamang matamis ng ngiti. Sa mga panahong yon, naramdaman ni Liwayway ang paggalang at pagpapahalaga. Ngunit sa bawat liwanag ay may kaakibat na anino. At ang anino sa mansyong yon ay ang asawa ni Doña Elara, ang haligi ng pamilya Legarda. Si Don Ricardo Legarda, isang lalaking may mga matang kasing lamig ng yelo at boses na laging may bahid ng pagmamaliit sa mga tulad niya. Bawat tingin ni Don Ricardo sa kanya ay tila isang pagsusuri na para bang isa siyang dumi na kailangang alisin. At dumating ang araw na yon. Ang araw na winasak ang kanyang buhay. Nawawala ang paboritong kwintas na diamante ni Doña Elra. Isang pamana mula pa sa mga ninuno nito. Nagkagulo ang buong mansyon. Si Don Ricardo ang nanguna sa investigasyon. Walang tanong-tanong, walang ebidensya. Ang mga mata ng Don ay direktang tumutok sa kanya. Saan mo itinago, Liwayway? Tanong nito sa isang boses na naguutos, hindi nagtatanong. Hindi po ako, senyorito. Wala po akong kinuha. Pagmamakaawa niya, lumuluha sa harap ni Doña Elara. Mananalangin ako sa lahat ng santo, wala po akong kasalanan. Ngunit ang desisyon ni Don Ricardo ay pinal at hindi matitinag. Nakita niya ang awa sa mga mata ni Doña Elara, ngunit takot ito sa sariling asawa. Walang nagawa ang ginang kundi umiyak na lamang. Isang magnanakaw ay walang lugar sa pamamahay na ito, deklara ng Don. Palayasin yan. Naalala pa ni Liwayway ang magaspang na pagkakahawak ng mga gwardya sa kanyang braso. Ang kahihiyan habang kinakaladkad siya palabas ng mansyon. Ang mabigat na tunog ng bakal na tarangkahan nang isara ito sa kanyang likuran. Ang bawat tunog ay isang pako na ipinukpok sa kabaong ng kanyang dignidad. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan. Ang alaala ay napakalinaw na tila kahapon lang nangyari. Bumalik si Aling Liwayway sa kasalukuyan,
Ang sahig ay malamig. Ang hangin ay mabigat. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na dating nag-aalaga sa mga rosas, ngayoy puno ng kalyo mula sa pag-aangat ng basura. Tumingin siya kay Han na mahimbing pa ring natutulog. Ang mukha nito ay hawig na hawig kay Don Ricardo. Sa bawat paghinga nito, nakikita niya ang anino ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang lalaking ito, ang anak ng kanyang kaaway, ay natutulog sa ilalim ng kanyang bubong. Minamahal ng kanyang kaisa-isang apo. Isang matinding galit at sakit ang sumiklab sa kanyang puso. Ito ay isang kalapastanganan, isang malupit na biro ng tadhana. Ang kaligayahan ni Tala ay nakatanim sa lupa ng kanyang pinakamasakit na alaala. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng awa, kundi ng isang desisyong nabuo mula sa mga dekada ng hinanakit. Pumasok siya sa maliit na silid kung saan natutulog si Tala. Marahan niya itong ginising. "Tala, apo, gumising ka," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nakakatakot. Nagising si Tala. Kinukusot ang kanyang mga mata. "Lola, may problema po ba?" Tinitigan siya ni Aling Liwayway ng diretso. Walang pag-aalinlangan, walang pag-aatubili. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay kasing talim ng mga bubog na nakakalat sa kanilang sahig. "Palayasin mo ang lalaking yan, Tala." Nagulat si Tala. "Po, si Han po." "Bakit po, Lola?" "Gawin mo ang sinabi ko," mariing utos ng matanda. "Pero Lola, kung hindi..." Pagputol ni Aling Liwayway, ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong. "Ako ang aalis sa bahay na to." Ang utos ni Aling Liwayway ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila ni Tala. Ang init ng pagmamahal sa mga mata ng matanda ay napalitan ng isang malamig na determinasyon na hindi pa nakikita ni Tala kailanman. "Bakit, Lola? Ano po ang kasalanan niya?" Naguguluhang tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay pilit na pinahihina para hindi magising si Han. Wala po siyang ginagawang masama. Tinutulungan niya tayo. "Hindi mo naiintindihan, apo," mariing sagot ni Aling Liwayway, ang mga matay nakapako sa natutulog na si Han na may halong galit. "Ang lalaking yan ay galing sa isang mundong iba sa atin. Isang mundong mapanlinlang at mapanakit. Panganib ang dala niya. Pero wala siyang naaalala." Katwiran ni Tala. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Ang Han na kilala ko ay mabuti. Hindi niyo man lang ba siya bibigyan ng pagkakataon?" Umiling si Aling Liwayway. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon. May mga sugat na kahit anong haba ng panahon ay hindi naghihilom. At ang lalaking yan, siya ang nagpapaalala sa akin ng pinakamalalim kong sugat. Pakiusap, Tala. Pakinggan mo ako kahit ngayon lang. Palayasin mo siya. Ang pag-uusap nila, kahit pabulong, ay sapat na para marinig. Sa kabilang banda ng manipis na kortinang nagsisilbing hati ng kanilang bahay, gising na si Han. Nagising siya sa tunog ng nabasag na baso kanina pa. Nagkunwari lang siyang tulog, ngunit ang bawat salita ng matanda ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Panganib, gulo, pabigat. Siya ang dahilan. Siya ang dahilan kung bakit ang dalawang taong nagmamahalan ng lubos ay nagtatalo ngayon. Siya na walang maalala ay nagdala ng anino ng isang nakaraan na sumisira sa kapayapaan ng munting tahanang kumupkop sa kanya. Isang matinding kahihiyan at pasakit ang gumapang sa kanyang pagkatao. Hindi na niya hinintay na matapos ang pagtatalo habang si Tala ay umiiyak at si Aling Liwayway ay nakatalikod sa sama ng loob. Dahan-dahang bumangon si Han. Walang ingay. Kinuha niya ang isang kapirasong papel na ginagamit pambalot ng tinapa at isang maliit na lapis. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsusulat.
Pagkatapos, kinuha niya ang natatahing polo shirt, ang nag-iisang bagay na dala niya, at dahan-dahang lumabas sa pinto, pabalik sa gabing malamig at walang katiyakan. Samantala, sa labas ng baryo dagat-dagatan, dalawang lalaking may magkaparehong tattoo ng ahas sa braso ang nagpapakita ng isang litrato sa mga nagtitinda sa kanto. Nakita niyo ba tong lalaki? Medyo matagal na tong litrato, pero baka sakali lang, malaki ang pabuya. Ang mga tao ay nagsiilingan, hanggang sa isang batang kalye ang lumapit. "Kuya, parang nakita ko yan. Laging kasama ni Ate Tala, yung nangangalakal." Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa pananabik. Sa loob ng bahay natapos ang pagtatalo sa isang malungkot na katahimikan. Umiiyak na pumasok si Tala sa kanilang silid. Ngunit nang mapansin niyang wala na si Han sa hinihigaan nito, bigla siyang kinabahan. "Han," tawag niya. Walang sagot. Nakita niya ang nakatuping papel sa ibabaw ng banig. Binuksan niya ito. "Tala, salamat sa lahat. Patawad kung naging gulo. Ako mabu. Aalis na ako para hindi na kayo mag-away ng lola mo. Huwag mo akong alalahanin." "Han, hindi!" sigaw ni Tala. Nabitawan niya ang sulat at walang sapin sa paang tumakbo palabas ng bahay sa gitna ng ambon. Ang sigaw ng kanyang lola ay hindi na niya narinig. Ang tanging nasa isip niya ay si Han. "Han! Han, bumalik ka!" Sigaw niya habang tumatakbo. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. Ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa iisang lugar. Ang madilim na eskinita kung saan niya unang natagpuan si Han. At nandoon nga siya, nakatayo sa gitna ng daan, nakatingin sa kawalan. Tila isang taong hindi alam kung saan pupunta. "Han!" sigaw ni Tala, humihingal. Lumingon si Han. Nang makita niya si Tala, isang ngiti ng kalungkutan ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Tala, dapat bumalik ka na." Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang mula sa magkabilang dulo ng eskinita ay may mga aninong lumabas. Dalawang lalaki sa isang dulo at dalawa pa sa kabila. Hinarangan nila ang lahat ng labasan. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Mabilis na itinulak ni Han si Tala sa kanyang likuran. Ang katawan niya ay naging alerto. Lumapit ang isa sa mga lalaki. Ang may tattoo ng ahas ay kitang-kita sa ilalim ng ilaw ng poste. Ngumisi ito. "Buti na lang at nagpakita ka rin," sabi ng lalaki. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Han. "Kanina ka pa namin hinahanap. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ka na maliligaw. Ihahatid ka na namin pauwi. Ginoong Legarda." Ang pangalang Ginoong Legarda ay umalingaw-ngaw sa makitid na eskinita, isang salitang banyaga at walang kahulugan para kay Han. Ngunit para sa apat na lalaking nakapalibot sa kanila, iyon ang pangalang nagkakahalaga ng malaking pera. "Hindi ko alam ang sinasabi niyo," matigas na sagot ni Han, habang ang kanyang mga mata ay alertong nagmamasid sa bawat galaw ng mga ito. Inilagay niya si Tala sa likuran niya. Ang kanyang mga braso ay nakadipa na parang isang agilang poprotekta sa kanyang inakay. "Hindi ako ang hinahanap niyo." Tumawa ng malakas ang leader ng grupo, ang lalaking may tattoo. "Huwag ka nang magpanggap. Utos ni Boss Marco na iuwi ka na namin. Sumama ka ng maayos kung ayaw mong masaktan ang magandang binibini na yan." Itinuro niya si Tala at sa isang iglap, ang takot na nararamdaman ni Han para sa sarili ay nawala. Napalitan ng isang matinding galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Walang sino man ang maaaring manakit kay Tala. "Huwag na huwag niyo siyang idadamay dito," mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay bumaba, nagbabanta. Ngunit huli na ang lahat. Sumugod ang dalawang lalaki mula sa likuran. Itinulak ni Han si Tala papalayo sa panganib. "Tala, tumakbo ka." Ginamit ni Han ang kanyang lakas at liksi na hindi niya alam na taglay niya.
Nakailag siya sa unang suntok at gumanti ng isang malakas na sikmura sa sumugod na nagpatumba rito. Nagulat ang mga kalaban sa kanyang resistensya. Hindi nila inaasahan na lalaban ng isang taong akala nila'y nawawala sa sarili. Ngunit 4 laban sa isa ay isang imposibleng laban. Habang abala siya sa isa, isang malakas na hampas ng matigas na bagay, isang tubo na yari sa bakal, ang tumama sa kanyang tagiliran. Namilipit siya sa sakit. Sumunod ang isa pang suntok sa kanyang panga. Bumagsak siya sa isang tuhod, nahihirapang huminga. "Han!" sigaw ni Tala, puno ng takot. Sinubukan niyang lumapit, ngunit hinawakan siya ng isa sa mga lalaki. Pinilit ni Han na tumayo. Dugo ang tumutulo mula sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin kay Tala. Nagnininga sa determinasyon, hindi siya susuko, hindi habang si Tala ay nasa panganib. "Bitiwan niyo siya!" sigaw niya at muling sumugod. Sa gitna ng kaguluhan, habang sinusubukan niyang protektahan si Tala mula sa isang lalaking humahablot sa kanya, isang panghulik. Malupit na palo ang dumapo ng buong lakas sa likod ng kanyang ulo. Isang nakabibinging tunog. Pagkatapos, katahimikan. Ang sakit ay biglang nawala. Ang ingay ng eskinita ay naglaho. At sa blangkong espasyo ng kanyang isipan, isang pinto ang biglang bumukas ng malakas. Isang imahe. Ang tusong ngiti ni Silvana. "Pirmahan mo na to, mahal, para sa kinabukasan ng magiging anak natin." Isa pang imahe, isang pag-uusap sa telepono, ang boses ni Marco. "Nasa yate na siya. Gawin niyo na." Ang hangin ng dagat, ang malakas na tulak mula sa kanyang likuran, ang pagbagsak niya sa malamig at madilim na tubig, ang sakit ng pag-umpog ng kanyang ulo sa isang matigas na bahagi ng yate bago siya tuluyang lamunin ng dagat. Pangalan: Amihan Legarda. Trabaho: CEO, Legarda Prime Holdings. Kaaway: Silvana Montemayor, Marco Imperial. Pamilya: ang imahe ng isang matandang babae, si Aling Liwayway. Ang alaala ng isang kwento tungkol sa isang ninakaw na kwintas. At ang pinakamalinaw sa lahat, isang mukha. Isang babaeng may mga matang mas maliwanag pa sa mga bituin. Isang babaeng nag-aalok sa kanya ng kanin at tuyo. Isang babaeng humahalik sa kanyang noo sa ilalim ng papalubog na araw. Tala, lahat ay bumalik. Ang bawat alaala, bawat sakit, bawat pagtataksil, bawat sandali ng kabutihan. Ang dalawang mundo, ang kay Amihan Legarda at ang kay Han, ay nagsalpukan sa isang marahas na pagsabog sa loob ng kanyang isipan. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay muling nagbukas, ngunit ang mga matang iyon ay hindi na ang mga mata ni Han na puno ng pagkalito at kabaitan. Ito na ang mga mata ni Amihan Legarda, matalas, malamig, at puno ng isang mapanganib na galit. Nakita ni Tala ang pagbabago. Ang lalaking nakatingin sa kanya ngayon ay iba na. May talino at panganib sa kanyang mga mata na ngayon lang niya nakita. "Han?" Mahina niyang tanong, nanginginig. Tinawag siya ni Amihan sa kanyang pangalan. "Tala." Ngunit ang boses niya ay iba na. Malalim. May awtoridad. Hindi na yon ang malambing na boses na bumubulong sa kanya sa ilalim ng ulan. Bago pa man makagalaw si Tala, hinila na ng mga lalaki si Amihan patayo. Hindi na siya nanlaban. Sa halip, tiningnan niya ang leader ng grupo. "Sabihin mo kay Marco," sabi niya sa isang boses na nag-uutos, na nagkakamali siya ng kinalaban. Isinampa siya sa isang itim na van na naghihintay sa dulo ng eskinita. Habang isinasara ang pinto, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Tala, basang-basa sa luha, puno ng takot at pagkalito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na magiging maayos ang lahat, ngunit alam niyang hindi na siya si Han. At ang mundo kung saan siya babalik ay isang mundong hindi kayang pasukin ni Tala.
Tumingin siya sa kanya sa huling pagkakataon, isang tingin na puno ng sakit, pangako, at isang paalam na hindi masabi. Pagkatapos, ang pinto ay sumarado at ang van ay humarurot palayo sa gabi. Naiwan si Tala na nakaluhod sa basang semento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pagtawag sa isang pangalan na hindi na muling sasagot sa paraang alam niya. Han, Han. Ngunit si Han ay wala na at si Amihan Legarda ay nagbalik na. Ang biyahe sa loob ng itim na van ay mabilis at tahimik. Hindi na muling nanlaban si Amihan. Sa halip, ginugol niya ang bawat segundo sa pag-iisip. Pinagsasama-sama ang mga piraso ng puzzle sa kanyang isipan. Ang mga alaala ni Han, ang kabaitan ni Tala, ang pag-aalaga ni Aling Liwayway, ang simpleng buhay sa baryo ay nagsilbing isang kalmadong sentro sa gitna ng unos ng galit at pagtataksil na bumabalot sa mga alaala ni Amihan Legarda. Huminto ang van sa isang abandonadong bodega sa Pantalan. Amoy kalawang at maalat na hangin ang sumalubong sa kanya. Kinaladkad siya papasok at itinulak sa isang silyang metal sa gitna ng malawak at madilim na espasyo. Itinali ang kanyang mga kamay sa likuran. Ilang sandali pa, bumukas ang isang pinto sa kabilang dulo at mula sa dilim ay lumabas ang isang pamilyar na anino. Nagkita rin tayong muli, Amihan, bati ni Marco Imperial. Pumapalakpak ng dahan-dahan. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong bodega, isang tunog ng pagkutya. O dapat ko bang sabihing, Han, narinig ko na yun daw ang bago mong pangalan. Simple, walang kapangyarihan, bagay sa'yo. Tiningnan siya ni Amihan ng diretso sa mata, walang bakas ng takot. Marco. Ako nga, sabi ni Marco. Lumalakad paikot sa kanya na parang isang lobong pinagmamasdan ang kanyang biktima. Alam mo, hinanap ka namin kung saan-saan. Akala namin, kinain ka na ng mga pating. Sayang at hindi. Pero ayos lang, mas masaya to. Mas masaya na makita kang ganito. Duguan, talunan, at nasa mga kamay ko. Ano ang gusto mo, Marco? Hindi mo na kailangang gawin to. Nasa iyo na ang kumpanya. Kalmadong sabi ni Amihan. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng hinanakit. Ang kumpanya? Sa tingin mo ba? Pera lang ang habol ko dito. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mukha. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang damdaming mas malalim pa sa kasakiman. Lahat ng meron ka, Amihan. Lahat ng karangyaan, ang pangalan, ang respeto. Dapat sa akin ang lahat ng yan. Hindi kita maintindihan, sabi ni Amihan. Bagamat sa loob-loob niya, isang malamig na hinala ang nagsisimula ng mabuo. Siyempre hindi mo maiintindihan, sigaw ni Marco. Dahil lumaki kang prinsipe, habang ako, kasama ng ina ko, ay itinuring na basura. Isang lihim na kailangang itago. Mula sa kanyang bulsa, kumuha si Marco ng isang luma at lukot na litrato. Ipinakita niya ito sa mukha ni Amihan. Sa litrato, naroon ang isang batang Don Ricardo Legarda. Mukhang masaya at walang malay. Katabi niya ang isang magandang babae na hindi si Doña Elara. At sa kandungan ng babae, isang sanggol na lalaki. Ako yan, kapatid, sabi ni Marco. Ang bawat salita ay may diin. Anak din ako ni Don Ricardo Legarda, ang panganay. Ngunit dahil hindi kami kasal, itinago niya kami. Itinuring na parang isang pagkakamali na kailangang burahin. Habang ikaw ay lumalaki sa mansyon, kami ay nagtitiis sa hirap. Nakikita ko lang ang ama ko sa mga litrato sa diaryong, kasama ang kanyang perpektong pamilya. Isang nakabibinging katahimikan. Ang revelasyon ay mas malakas pa sa anumang suntok na natanggap ni Amihan. Ang lahat ng ginawa ni Marco, ang pakikipagkaibigan, ang pagtataksil,
ay hindi lang pala tungkol sa negosyo. Ito ay isang personal na paghihiganti. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Bulong ni Marco. Ang lahat ng ito ay para bawiin kung ano ang dapat sa akin at para maranasan mo ang naranasan ko. Ang mawalan ng lahat. Sa kabila ng pagkagulat, ang isip ni Amihan ay gumagana ng napakabilis. Sinusuri ang bawat anggulo, naghahanap ng butas. Kaya pala palagi mong sinisiraan si Ama sa akin. Ikaw ang nagtanim ng ideya sa isip ko na hindi siya mapagkakatiwalaan. Matalino ka pa rin, kapatid, pag-amin ni Marco. At ang asawa mo, si Silvana, napakadaling paikutin. Ang kailangan lang ay isang pangako ng kapangyarihan at mas malaking yaman. Itinaas ni Marco ang isang baril at itinutok ito sa ulo ni Amihan. Pero tapos na ang laro. Oras na para tapusin ang kwento mo. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ka na muling babalik. Ang malamig na dulo ng baril ay dumikit sa sentido ni Amihan. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang kalmado ang naramdaman niya. Tiningnan niya si Marco, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong pununo ng sakit at galit. Gawin mo, hamon ni Amihan. Patayin mo ako, pero kahit kailan, hindi mo makukuha ang isang bagay na wala ako at palaging mayroon ka. At ano yon? Nagtatakang tanong ni Marco. Ang alaala ng isang ina na tunay na nagmahal sa'yo. Natigilan si Marco. Ang kanyang kamay na may hawak na baril ay bahagyang nanginig. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng bodega. Humahangos na pumasok si Silvana. Ang kanyang mukha ay putlang-putla, puno ng panik. "Marco, may problema tayo," sigaw niya. "Yung isa sa mga tauhan mo na iniwan sa baryo para magbantay?" Tumawag siya. Sinabi niyang may mga pulis na nagtatanong doon. At nakaalis ang isa sa mga tauhan mo matapos ang gulo kanina. Baka magsalita yon. Ang perpektong plano ni Marco ay nagsisimula nang magkalamat. Ang kanyang atensyon ay panandaliang naalis mula kay Amihan. At ang panandaliang yon ay sapat na. Nang mawala ang itim na van sa dilim, ang mundo ni Tala ay gumuho. Ang tanging natira ay ang malamig na semento, ang ambon, at ang paulit-ulit na echo ng kanyang sigaw sa kawalan. Dinala siya ng kanyang mga paa pabalik sa kanilang bahay. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya ang kanyang lola Liwayway, nakaupo sa isang sulok, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Nang makita ng matanda ang basang-basa at tila walang buhay na apo, agad itong napatayo. "Tala, apo, anong nangyari?" "Kinuha na po siya, Lola," sabi ni Tala sa isang boses na basag at walang emosyon. "May mga lalaking kumuha sa kanya." Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at hinanakit sa puso ni Aling Liwayway ay naglaho, napalitan ng matinding pagsisisi. Ang huling utos niya sa kanyang apo ay palayasin ang lalaking iyon. Ang lalaking ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Marahil dahil na rin sa pag-alis nito sa kanilang tahanan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang nanginginig na apo. At doon, sa gitna ng kanilang munting barong-barong, umagos ang lahat ng sakit. "Patawarin mo ako, apo," humagulgol si Aling Liwayway. "Patawarin mo ako." At nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang buhay sa mansyon ng mga Legarda, ang kabaitan ni Doña Elara, ang kalupitan ni Don Ricardo, at ang masakit na akusasyon na sumira sa kanyang buhay. Habang nakikinig, unti-unting nauunawaan ni Tala ang bigat na pinasan ng kanyang lola sa loob ng maraming taon. Ngunit imbes na makaramdam ng galit kay Amihan, isang mas malinaw na katotohanan ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi po siya si Don Ricardo, Lola.
Mahinang sabi ni Tala, hinahaplos ang likod ng kanyang lola. Ang lalaking nakasama natin dito. Ang nag-alaga sa akin. Ang nagpatawa sa inyo. Ang tumulong sa atin. Si Han po iyon. At biktima rin siya, tulad ninyo. Ang mga salita ni Tala ay puno ng isang karunungang higit pa sa kanyang edad. Ang pag-ibig niya kay Han ay hindi naglaho. Sa halip, ito'y naging isang liwanag na tumago sa dilim ng paghihiganti. Binigyan siya nito ng kalinawan. Kung si Han ay biktima, kung gayon si Amihan Legarda ay biktima rin, pagpapatuloy niya. At hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Pinunasan ni Tala ang kanyang mga luha. Ang kaninang mga matang puno ng kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Ang babaeng dati yumuyuko para sa bawat piraso ng basura ay dahan-dahang tumayo, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigma. Lola, tulungan niyo po ako, sabi niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay kumilos na sila. Una nilang pinuntahan ang kanilang mga kapitbahay, ang mga taong minsang tinulungan ni Han sa pag-aayos ng bubong, ang tindera sa palengke na minsan niyang ipinagtanggol, ang mga batang kalye na madalas niyang bigyan ng candy. Kinuha po si Han, paliwanag ni Tala, sa bawat isa. Kailangan po namin ng tulong ninyo. May nakita ba kayo kagabi? Kahit anong detalye, gaano man kaliit. Sa simula, nag-aalangan ang mga tao. Ayaw nilang masangkot sa gulo. Ngunit nang makita nila ang determinasyon sa mga mata ni Tala at ang pagsisisi sa mukha ni Aling Liwayway, ang diwa ng bayanihan sa baryo Dagat-Dagatan ay nagsimulang gumising. May nakita akong itim na van, Ate Tala, sabi ng isang teenager. Walang plaka sa harap. Yung mga lalaki, may mga tattoo ng ahas sa braso. Dagdag ng isang matandang nagtitinda ng sigarilyo. Bawat impormasyon ay parang isang piraso ng puzzle. Sinulat ni Tala ang lahat sa isang maliit na kwaderno. Pagkatapos, kasama ang kanyang lola, naglakas loob silang pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Sa una, hindi sila pinansin ng desk officer. Ano ang pakialam namin sa isang taong grasa na nawawala? Ngunit hindi nagpatinag si Aling Liwayway. Hindi siya taong grasa. Matapang niyang sabi. Ang pangalan niya ay Amihan Legarda. At kung hindi ninyo kami tutulungan, kami mismo ang pupunta sa media at isisiwalat namin na ang mga pulis dito ay walang ginagawa para iligtas ang isang importanteng tao. Ang pagbanggit sa pangalang Legarda ay nakakuha ng atensyon ng hepe ng istasyon. Agad silang ipinatawag sa kanyang opisina. Ibinigay ni Tala ang lahat ng impormasyong nakalap nila. Habang nasa istasyon ng pulis, may tumawag sa cellphone ng hepe. Ito ay mula sa isa sa mga patrol car. Isang lalaking may tama ng saksak ang natagpuan malapit sa baryo. Halos hindi na humihinga. Nang tanungin, sinabi niyang isa siya sa mga tauhan ni Marco Imperial at nakonsensya siya sa ginawa nilang pagdukot. May alam siyang bodega sa pantalan, sabi ng hepe. Ang kanyang mukha ay seryoso na. Doon daw dinala ang biktima. Bumilis ang tibok ng puso ni Tala. Malapit na. Sir, parang awa na niyo na. Isama niyo po ako. Pakiusap niya. Masyadong delikado, Hija. Tanggi ng hepe. Buhay ko po ang nakataya doon. Giit ni Tala. Ang kanyang boses ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang matatag na pagmamahal. Hindi po ako aalis dito. Ililigtas natin siya. Ang lakas na ipinakita ni Tala ay nakumbinsi ang hepe. Mabilis na inorganisa ang isang rescue operation. Habang paalis ang mga sasakyan ng pulis, kasama si Tala at Alang Liwayway sa isa sa mga ito. Isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Isang putok ng baril, galing sa direksyon ng pantalan. Napasigaw si Tala. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Diyos ko, bilisan niyo po. Ang putok ng baril ay hindi nanggaling sa baril ni Marco.
Ito ay nanggaling sa baril ni Silvana. Sa gitna ng kaguluhan nang mabalitaan niyang papalapit na ang mga pulis, sinubukan niyang tumakas. Ngunit hinarangan siya ng isa sa mga tauhan ni Marco na ayaw maiwan. Sa kanyang pagkasuklam at takot, binaril niya ito. Ang putok na yon ang nagsilbing hudyat sa pagdating ng mga awtoridad. Ang panandaliang pagkaabala na dulot ng pagpasok ni Silvana ay ang tanging pagkakataong kailangan ni Amihan. Gamit ang talas ng kanyang isip na hinasa sa maraming taon ng corporate warfare, ginamit niya ang bigat ng kanyang katawan at ang silya para itumba ang sarili, kasabay ng paghila sa binti ni Marco. Nawalan ng balanse si Marco. Bumagsak ito sa sahig at ang baril ay tumalsik ilang metro ang layo. Sa mga sandaling iyon, sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng bodega. "Pulis! Huwag kayong kikilos!" Nagsimula ang isang magulong palitan ng putok sa pagitan ng mga pulis at ng iilang natitirang tauhan ni Marco. Naging isang larangan ng digmaan ng bodega. Sa gitna ng lahat, si Silvana ay tila isang daga na na-trap. Nakita niya ang isang bukas na bintana. Iyon ang kanyang pagkakataon. Ngunit bago pa siya makarating doon, isang pulis ang humarang sa kanya. "Sumuko ka na, Ginang Legarda." Ang kanyang pagtakas ay nagwakas doon. Samantala, nagawang makawala ni Amihan mula sa pagkakagapos sa silya. Magkaharap na ngayon sila ni Marco. Walang sandata, tanging galit sa pagitan nilang dalawa. Nagsukatan sila ng tingin. Ito na ang huling laban. "Hindi ka na makakatakas, Marco," sigaw ni Amihan. "Kung babagsak ako," sagot ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaluan. "Isasama kita." Sumugod si Marco na parang isang sugatang hayop. Nagpangabot sila sa isang marahas na labanan. Suntok, sipa, ang bawat galaw ay puno ng galit na naipon sa loob ng maraming taon. Sa kasagsagan ng kanilang paglalaban, dumating si Tala. Tumakbo siya papasok sa bodega, hindi inalintana ang panganib. Ang tanging nasa isip ay si Amihan. "Han!" sigaw niya. Ang pagtawag na yon ay umagaw sa atensyon ni Amihan sa isang kritikal na segundo. Ang segundong yon ay sapat na para makahanap ng pagkakataon si Marco. Mabilis niyang dinampot ang isang matulis na piraso ng basag na bote mula sa sahig. Nang makita ni Tala ang tangka ni Marco, hindi siya nag-isip. Tumakbo siya para itulak si Amihan. Ngunit huli na. "Tala." Sa halip, hinablot ni Marco si Tala mula sa likuran. Ikinulong niya ito sa kanyang mga braso at idiniin ang matulis na bubog sa leeg nito. "Huwag kayong lalapit!" sigaw ni Marco, ginagamit si Tala bilang pananggalang. "Isang galaw niyo lang, mamamatay siya." Natigilan ang lahat. Ang mga pulis ay napatigil sa kanilang pwesto. Nanlamig si Amihan, isang takot na mas matindi pa sa banta ng kamatayan ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang makitang si Tala, ang nasa panganib dahil sa kanya. Iyon ang kanyang pinakamatinding bangungot. "Marco, pakawalan mo siya," sabi ni Amihan. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay, ipinapakitang hindi siya lalaban. "Ako ang kalaban mo dito. Huwag mo siyang idamay." "Huli na ang lahat, kapatid," tumatawang sabi ni Marco. "Siya ang kahinaan mo, at ngayon, gagamitin ko siya para makatakas dito." Tinitigan ni Amihan si Tala. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit sa ilalim ng takot na yon, nakita rin niya ang tiwala. Tiwala sa kanya. Huminga ng malalim si Amihan. Alam niyang hindi gagana ang dahas dito. Ang tanging paraan ay ang abutin ang natitirang bahagi ng pagkatao sa loob ng halimaw na kaharap niya. "Tama ka," mahinahon niyang sabi. "Kapatid kita. At bilang kapatid mo, naiintindihan ko ang sakit na pinagdaanan mo." Natigilan si Marco. "Anong pinagsasabi mo? Ang galit mo. Hindi talaga sa akin yan nakatuon." Pagpapatuloy ni Amihan, ang kanyang boses ay malumanay
ngunit matatag. Ang galit mo ay para kay Ama dahil hindi ka niya kinilala, dahil ipinagkait niya sa iyo ang pagmamahal na dapat ay sa iyo. Tama ako, di ba? Nagsimulang manginig ang kamay ni Marco. Ang bubog ay bahagyang lumayo sa leeg ni Tala. Oo, lumaki ako sa yaman, Marco, pero hindi mo alam na lumaki rin akong walang pagmamahal mula sa kanya. Ang turing niya sa akin ay hindi anak, kundi isang tagapagmana, isang kasangkapan. Pareho lang tayong biktima niya, sabi ni Amihan. Ang bawat salita ay totoo at puno ng pait. Sinungaling, sigaw ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay basag na. Tingnan mo tayo ngayon. Pagtatapos ni Amihan, dalawang magkapatid, sinisira ang isa't isa dahil sa kasalanan ng ating ama. Ito ba talaga ang gusto mo? Ito ba ang magpapatahimik sa kaluluwa ng ina mo? Ang pagbanggit sa ina ni Marco ang tuluyang sumira sa kanyang depensa. Binitawan niya ang bubog. Napaluhod siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak. Ang galit na nagpaalab sa kanya sa loob ng maraming taon ay biglang naubos at ang natira na lang ay isang lalaking lugmok at talunan. Sa sandaling makawala si Tala, mabilis na kumilos si Amihan. Niyakap niya ito ng mahigpit, inilalayo sa kaguluhan. Kasabay nito, dinakma ng mga pulis si Marco na hindi na nanlaban pa. Tapos na ang laban. Sina Marco at Silvana ay parehong inaresto. Habang isinasakay sila sa police car, nagtama ang tingin ni Amihan at ni Marco sa huling pagkakataon. Walang salitang namutawi, tanging isang tahimik na pag-unawa sa isang trahedyang hindi na maaaring itama. Sa gitna ng bodega, sa gitna ng mga nagkalat na bubog at basyo ng bala, nakatayo sina Amihan at Tala. Niyakap ni Amihan si Tala na parang ayaw na niya itong pakawalan. Akala ko mawawala ka na sa akin, bulong ni Amihan. Hindi ako nawala, sagot ni Tala. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib nito. Ngunit nang maghiwalay sila ng yakap at magkatinginan, isang bagong pader ang tila lumitaw sa pagitan nila. Hindi ito pader ng galit o ng nakaraan, kundi isang pader na gawa sa katotohanan. Siya si Amihan Legarda, ang bilyonaryong CEO. At siya si Tala Luningning, ang simpleng mangangalakal ng basura. Ang dalawang mundo nila, na panandali ang nagtagpo sa gitna ng unos, ay tila napakalayo na ngayon sa isa't isa. Ang mga sumunod na araw ay isang ipo-ipo ng mga kaganapan para kay Amihan. Ang balita ng kanyang pagbabalik ay yumanig sa mundo ng negosyo, panayam sa media, pagpupulong sa mga abogado, pag-aayos sa board of directors. Ang kanyang buhay bilang CEO ng Legarda Prime Holdings ay bumalik ng buo at mas matindi pa kaysa dati. Nakatayo siya sa loob ng kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ng gusali. Tanaw ang buong syudad. Ang lahat ng ito ay kanya na ulit. Ang kapangyarihan, ang yaman, ang respeto. Ngunit habang tinitingnan niya ang karangyaan sa kanyang paligid, ang mamahaling kasangkapan, ang mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon, isang pakiramdam ng kawalan ang nanunuot sa kanyang puso. Ang mga numero sa mga kontrata ay tila walang buhay. Ang mga pagbati ng kanyang mga empleyado ay tila walang katuturan. Ang kanyang mundo, na dati sapat na para sa kanya, ay tila kulang na ngayon. Hinahanap-hanap niya ang amoy ng kape sa umaga sa baryo dagat-dagatan. Hinahanap-hanap niya ang tunog ng tawa ni Tala. Hinahanap-hanap niya ang pakiramdam ng pagiging sihan. Sa kabilang banda, bumalik na rin sa normal ang buhay ni Tala, o yun ang pilit niyang sinasabi sa sarili. Kasama niya ulit ang kanyang lola. Muli siyang nagtutulak ng kariton, muling nangangalakal ng basura, ngunit ang bawat sulok ng baryo ay nagpapaalala sa kanya kay Han. Ang eskinita, kung saan niya ito natagpuan. Ang tindahan, kung saan sila sumilong sa ulan. Ang bubungan, kung saan sila nag-usap sa ilalim ng buwan. Isang gabi,
Habang naghahapunan sila ng sinangag at tuyo, napansin ni Aling Liwayway ang kalungkutan sa mga mata ng kanyang apo. Iniisip mo siya, no? Mahinang tanong ng matanda. Hindi sumagot si Tala, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na. Huminga ng malalim si Aling Liwayway. Marahil ay nagkamali ako sa paghusga sa kanya. Ipinanganak siyang Legarda, ngunit ang puso niya ay Kinabukasan, isang itim at mamahaling kotse ang pumasok sa makitid na kalye ng baryo Dagat-Dagatan. Nagdulot ito ng komosyon. Ang mga tao ay nagsilabasan, nag-uusisa kung sino ang sakay nito. Huminto ang kotse sa tapat ng bahay ni Natala. Bumukas ang pinto at bumaba si Amihan Legarda. Hindi na siya nakasuot ng damit na may punit. Sa halip, suot niya ang isang eleganteng business suit. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mata ng isang aroganteng CEO. Ito ay mga mata ni Han, puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Lumabas si Natala at Aling Liwayway. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Si Amihan ang unang bumasag sa katahimikan, ngunit hindi siya tumingin kay Tala. Sa halip, buong pagpapakumbaba siyang humarap kay Aling Liwayway. Ginang Liwayway, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng respeto. Nandito po ako hindi bilang Amihan Legarda, kundi bilang anak ng isang taong nagkasala sa inyo. Yumuko siya ng bahagya, isang kilos na hinding-hindi gagawin ng kanyang ama. Walang anumang salita o halaga ang makakapagbayad sa kahihiyahiyan at sakit na idinulot sa inyo ng aking ama. Ngunit sa ngalan ng pamilya Legarda, humihingi po ako ng kapatawaran. Naluha si Aling Liwayway. Ang paghingi ng tawad na hinintay niya sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay dumating, hindi mula sa taong nagkasala, kundi mula sa anak nito. Ang galit na matagal nang namuo sa kanyang puso ay unti-unting natunaw, na parang yelong natutunaw sa sikat ng araw. Pinapatawad na kita, iho, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pagkatapos, humarap si Amihan kay Tala. Ang buong mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Bumalik ako sa dati kong buhay, Tala. Pag-amin niya. Pero hindi na ako ang dating ako. May kulang, at ang kulang na iyon ay ikaw. Hinawakan niya ang mga kamay ni Tala. Ang mga kamay na dati magaspang at may kalyo, ngayoy malinis na at makinis. Ngunit ang pakiramdam ay pareho pa rin. Tinuruan mo akong maging tao, Tala. Tinuruan mo akong magmahal. Hindi ko kayang bumalik sa mundo kung wala ka. Hindi kumpleto ang imperyo ko kung hindi ikaw ang reyna nito. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Tala. Ito na ang lahat ng gusto niyang marinig. Ngunit ang takot at ang katotohanan ng kanilang sitwasyon ay hindi pa rin nawawala. Ang pader sa pagitan nila ay naroon pa rin. Tumingin siya sa kanilang mga kamay na magkahawak, pagkatapos ay sa kanyang paligid, sa kanilang munting bahay, sa mga usyosong kapitbahay, sa kahirapan na bumabalot sa kanila. Pero paano? Tanong niya, halos pabulong. Paano ang agwat nating dalawa? Langit ka, lupa ako. Hindi agad sinagot ni Amihan ang tanong ni Tala. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting puno ng kumpiyansa at isang planong matagal na niyang binuo. Hindi ko sasagutin yan sa salita. Tala, sabi niya, ipapakita ko sa'yo. Makalipas ang isang linggo, ang buong baryo Dagat-Dagatan ay nagulantang. Isang malaking entablado ang itinayo sa gitna ng kanilang munting basketball court. Dumating ang mga sasakyan ng iba't ibang media outlets. Ang mga residente na dati sanay lang sa ingay ng mga nag-iinuman at sigawan ay napalitan ng mga kamera, ilaw, at mga reporter na nag-aabang. Nakatayo si Tala sa gilid ng entablado, kasama si Aling Liwayway. Pareho silang nakasuot ng simpleng bestida
na binili para sa kanila ni Amihan. Hindi sila komportable sa atensyon, ngunit ang paghawak ni Amihan sa kamay ni Tala ay nagbibigay dito ng lakas. Umakyat si Amihan Legarda sa entablado. Ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa lahat. Hindi na siya ang duguan at litong sihan. Isa siyang leader, isang bisyonaryo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Umaabot sa bawat sulok ng baryo. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang si Amihan Legarda, ang CEO ng Legarda Prime Holdings. Ngunit sa lugar na ito, sa loob ng ilang linggo, ako ay naging sihan. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng mga taong nakasama niya sa hirap. Sa panahong wala akong maalala, sa panahong wala akong kahit ano, ang komunidad na ito ang kumupkop sa akin. Tinuruan ninyo ako ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera at hindi na ituturo sa mga business school. Tinuruan ninyo ako ng kahulugan ng dignidad, ng pagkakaisa, at ng tunay na pagtulong sa kapwa. Huminga siya ng malalim bago ibigay ang kanyang pinakamalaking anunsyo. Ang mga korporasyon ay madalas pumupunta sa mga lugar na tulad nito para kumuha, para magtayo ng mga pabrika, para paalisin ang mga tao para sa kanilang development projects. Ngayon, oras na para magbago yan. Ikinagagalak kong ipahayag ang opisyal na paglulunsad ng Liwayway Foundation. Deklara niya, ang pangalan ay nagdulot ng bulungan sa mga tao at napatingin ang lahat kay Aling Liwayway na napaluha sa sorpresa at tuwa. Ang pundasyong ito, pagpapatuloy ni Amihan, ay hindi lamang magbibigay ng tulong. Magtatayo ito ng mga tulay. Magsisimula tayo dito, sa baryo Dagat-Dagatan. Magtatayo tayo ng mga bagong bahay na disente at matibay. Magbibigay tayo ng scholarship para sa mga kabataan. Magkakaroon ng mga programang pangkabuhayan para sa mga magulang. Hindi namin kayo paaalisin. Sa halip, itatayo natin ang inyong komunidad ng magkakasama. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ng tuwa ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang mga luhang dumadaloy sa mukha ng mga residente ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa. At ang proyektong ito ay hindi ko kayang gawin mag-isa, sabi ni Amihan. At dito, tumingin siya ng diretso kay Tala. Iniabot niya ang kanyang kamay. Kailangan ko ng isang taong may puso para sa komunidad na ito. Isang taong mas matapang kaysa sa akin. Isang taong nagsilbing bituin sa aking pinakamadilim na gabi. Tala Luningning, maari ka bang umakyat dito at samahan mo akong pamunuan ang pagbabagong ito? Nanginginig na umakyat si Tala sa entablado. Ang hiya at takot ay napalitan ng isang malaking pagmamalaki. Pagdating niya sa tabi ni Amihan, hinawakan nito ang kanyang kamay at itinaas ito sa harap ng lahat. Ito po ang sagot sa tanong kung paano magtatagpo ang langit at lupa, sabi ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Tala. Hindi kailangang bumaba ang langit at hindi kailangang manatili sa lupa ang lupa. Sa halip, gagawa tayo ng isang tulay na gawa sa pagmamahal, respeto at serbisyo. Isang tulay na mag-uugnay sa dalawa. Sa harap ng daan-daang tao, sa ilalim ng sikat ng araw, hinalikan ni Amihan si Tala. Isang halik na nagpapatunay na ang kanilang pag-ibig ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang bagay na totoo, matatag, at handang baguhin hindi lang ang kanilang mga buhay, kundi ang buhay ng marami. Ang huling eksena ay hindi sa isang mansyon o sa isang boardroom. Ito ay sa isang bagong tayong bahay sa loob ng nababagong baryo Dagat-Dagatan. Sa isang simpleng hapagkainan, masayang nagsasalo-salo sina Amihan, Tala at Aling Liwayway. Sa labas ng kanilang bintana, hindi natanaw ang basura at kahirapan, kundi ang mga batang naglalaro, mga bahay na may bagong pintura, at isang komunidad na puno ng pag-asa. Isang bagong liwayway, isang bagong simula para sa kanilang lahat.
At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan at nakaraan, ngunit pinatatag ng kabutihan at pagpapatawad. Ang aral ng kwento natin ngayon ay malinaw. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang damit o sa dami ng kanyang pera, kundi sa kakayahan niyang magbigay liwanag sa buhay ng iba, lalo na sa mga panahong sila mismo ay nasa dilim. Ipinakita sa atin ni Tala at Amihan na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging perpektong tulay para sa dalawang di-perpektong tao. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Tala at Han? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.